Marami nag-PM, wag ko daw i-share ang recipe na to, bibili na lang daw nila. Kaso naisip ko hindi naman lahat may pambili. Kaya ituturo ko na lang sa inyo ngayon. I-ready po ang patatas, hugasan, balatan, hiwain ng maninipis, at i-steam natin ito. Ito yung sikreto ko kung bakit napakalambot ng tinapay natin. I-steam lang natin to hanggang sa lumambot. I-smash habang mainit dahil mas madali itong madurog. Palamigin lang natin to, ngayon gawin natin ang dough. Pagsamasamahin lang lahat ng dry ingredients at haluin. Saka ilagay ang gatas at itlog. Haluin at imasa gamit ang kamay. Noon pag ginagawa ko to, sinasama ko ang smashed potato sa pagmasa. Pero mas magiging madali kung i-develop muna natin ng gluten bago natin ihalo ang smashed potato at butter. Tignan nyong mabuti, usually hindi nyo mahawakan ng dough na to nang hindi didikit sa kamay nyo. Ipa-ferment natin in 1 hour and then move to refrigerator overnight. This is 80% hydration, kaya dapat laging malamig kapag i-handle nyo ang gantong klaseng dough. Tinimbang ko each dough ng 60 grams. By the way, 2 batch pala tong dough na ginagawa ko. Iuuwi kasi ng anak ko to sa Pinas, kaya marami akong ginawa para matikpan din ng papa ko. Ipalaman mo lang ang cheese sa loob kahit anong cheese na gusto mo. Make sure na nakasealed ang mga gilid. Ipuproof natin siya hanggang sa mag-double. Depende sa temperature ng bahay nyo. Ang sa akin, 30 minutes ko siyang pinroof. I-preheat ang oven to 150 Celsius at i-bake natin siya for 12 minutes. Palalamigin lang natin to bago natin pahiran ng butter. Tignan nyo yung itsura. Itsura pa lang mukha na talagang malambot, 'di ba? May mga hindi ako na-seal gaya nito. Anyway, pahiran na natin ng butter. Make sure na smooth ang butter on top. 4 tablespoon of powdered milk, 2 tablespoon of sugar paghaluin lamang. Then sprinkle on top. Isusulat ko na lang yung full ingredients sa comment section. Salamat!